Heads up, girl! Nandito tayo para magsaya. Itigil mo na yung drama mo. Mahinang natawa si Kiara sa sinabing yon ng kaibigan niyang si Becca. Narito kasi sila sa bar para panandalian munang makalimutan ni Shara ang problema sa magulang. Paano ba naman kasi? Gusto siyang ipakasal ng mga ito sa taong hindi niya naman mahal para lang maisalba ang kumpanya nila. Eh di sorry kung masyado akong madrama. Umiirap na saad ni Kiara. Natawa naman doon ang kaibigan, saka siya hinila sa gitna ng dance floor. Samantala, habang nasa kalagitnaan sila ng pagsasayaw, ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Nakisayaw ito sa dalaga, at pumayag naman doon si Kiara. Noong una ay wala pa itong problema sa kanya, hanggang sa naging madikit ang lalaki at unti-unti siyang hinihipuan. Dahilan para itulak niya ang lalaki. How dare you? Salubong ang kilay na saad niya sa lalaki. Pero sadyang makulit ang lalaki at mas lumapit pa ito sa kanya. Huwag ka na ngang pakipot. Alam kong gusto mo rin to. Saad ng lalaki, saka mahigpit ng hinawakan si Shara. Pero mabilis na nagpumiglas ang dalaga. Don't touch me! I have a boyfriend! Saad ni Shara, saka muling tinulak ang lalaki. Boyfriend? Where? Bakit hindi mo siya kasama? Mahigpit nang isinara ni Kiara ang kamao nito dahil sa pagkainis sa lalaki. Gusto niyang humingi ng tulong sa kaibigan. Pero abala na ito na nakikipagsayaw sa grupo ng mga kababaihan at hindi na siya napapansin pa. Hindi na rin naman kasi totoong may boyfriend siya. Sinabi niya lang yon para layuan siya ng lalaki. Hey, babe. Anong nangyayari? Hanggang sa isang matipunong braso ng lalaki, ang pumulupot na lang bigla sa bewang ni Kiara at bahagya itong binulungan. If you want to get out from him, get along with me. Matapos ibulong iyon ng lalaking bigla na lang tumabi sa kanya, ay mahina itong tumawa na kunyari ay may malanding binulong sa dalaga. Kanina niya pa ako binabastos. Please, get rid of him for me, babe. Malambing din na sakay ni Kiara sa ginawang palabas ng lalaki. Sa kabilang banda naman, ay namutla naman ang lalaking nambastos kay Kiara. Para itong takot nang makita ang lalaking katabi ng dalaga. Sorry, Mr. Ventura. I did not know that you have a girlfriend. Tila takot na hingi ng paumanhin ng lalaki. Get out if you still want to see the sunrise. Maotoridad na utos ng lalaking tinawag na Mr. Ventura. Saka nagmamadali namang tumakbo ang lalaking nambastos kay Kiara. Napabuga naman ng hangin ang dalaga nang wala na ang lalaki. Saka nito hinarap si Mr. Ventura. Thanks, Mr. Ventura. Simpleng sagot niya lang, saka binigyan ng tipid ng ngiti ang lalaki. That's too formal. Tawagin mo na lang akong Troy. Saad ng lalaki. Pansin din ni Kiara na nakainom ito dahil sa namumungay niyang mga mata. Pero mukha pa naman siyang matinong kausap. All right, Troy. What do you want? May treat. Kasyual na saad ng dalaga. Bilang pasasalamat na rin kay Troy, ay gusto niya itong masuklian kahit papaano. A simple kiss would do. Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa sinabing yon ni Troy. What? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ngumisi naman ng bahagya si Troy, saka mas inilapit pa nito ang muka kay Kiara. Wala nang libre ngayon. Saad pa niya na para bang hinahamon ang dalaga. Napairap na lang si Kiara. Naaninagan niya na kasi ang mukha ng lalaki. At swerte niya dahil gwapo ang lalaking tumulong sa kanya. Hindi na mabigat para halikan nito ang lalaki bilang pasasalamat. Walang ano-ano'y, bigla na lang hinila ni Kiara ang batok ng lalaki
Papalapit sa kanya, saka nito hinalikan si Troy. Ngunit hindi iyon nagtapos doon. Dahil mabilis na pinalalim ng lalaki ang halikan nilang dalawa, dahilan para mataranta si Kiara. Pero hindi niya magawang magpumiglas. Hanggang sa napansin sila ng mga tao roon at bahagya silang pinalibutan habang kinakantyawan. Gustuhin man niyang humiwalay, ay nababahala siyang baka makita siya ng kaibigan. Kaya naman nang tumigil ang kanilang halikan, ay itinago ni Kiara ang mukha nito sa leeg ni Troy. Ilayo mo ako rito, malayo sa mga taong nakakakilala sa akin. Hinihingal na utos niya sa lalaki at bahagya pa niyang narinig ang mahinang tawa ni Troy. Are you sure? Paniniguro pa ng lalaki. Just take me out of this place. Nagbabanta na ngayon na saad ni Kiara, saka seryosong tinignan si Troy. Okay. Nakangisi ng saad ni Troy, saka hinila si Kiara palabas ng bar. Pagpasok pa nga lang ng sasakyan, ay hindi na nakapaghintay ang dalaga dahil muli niyang sinunggaban ng halik ang lalaki. Tila pati siya ay nalasing na rin nang malasahan ang alak kay Troy. Wait, magdadrive pa ako. Pigil naman ni Troy nang muling lumalim ang halikan nila. Isang margarita pa lang ang nainom ni Troy at hindi pa siya lasing. Pero tila nalalasing siya ngayon dahil sa babaeng kaharap. Bigla ba naman siyang sunggaban ng halik? Nang makarating na sila sa hotel, ay hindi na muli sila nagsayang pa ng oras. Dahil muli na namang nag-init ang dalawa sa halikan nang maisarado ni Troy ang pinto ng kwarto. Sa isip naman ni Kiara, ay gusto niyang makalimot. Naiinis siya sa mga magulang niya dahil mas pinili nilang intindihin ang kumpanya kaysa sa sarili niyang kapakanan. Alam niyang mali, pero tila wala na siya sa tamang pag-iisip ngayon. Gusto niyang mailabas ang init na nararamdaman kahit na hindi naman iyon dahil sa alak. Sa mga oras kasi na iyon, ay wala na siyang pakialam sa lahat. Ang gusto niya lang ay mairaos ang gabi at panandaliang makalimot. Kaya naman sa bilis din ng pangyayari, ay parehong hindi nakapagpigil ang dalawa nang gawin nila ang bagay na makapagbabago sa buhay nila. Anong kalapastanganan itong ginawa mo, Kiara? Buntis ka? Nakakabinging sigaw ni Leonie na mami ni Kiara nang mahuli siya nito na hawak ang piti at nakasaad doon ang dalawang guhit na nagsisimbulong buntis nga ang dalaga. 3 linggo na kasi ang nakalipas. Magsimula nang may kababalaghang mangyari sa bar at sa hotel na yon. Napansin na lang ni Kiara na delay ang mens nito na ni minsan ay hindi pa nangyayari sa kanya. Kaya kinutuban na siya at sinubukang magpiti. Nanginginig naman si Kiara nang lumapit sa mami nito at balak hawakan ang kamay, pero mabilis din siyang sinampal ng ina. Ginawa namin ng daddy mo ang lahat para lang mabigyan ka ng marangyang buhay. Binigay namin lahat ng gusto mo, tapos ganito lang ang igaganti mo sa amin? Galit na galit pa rin nasigaw ng mami niya. Sorry. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Matatanggal ba niya ng sanggol sa sinapupunan mo? Namumula na ngayon ang mukha ni Leonie dahil sa galit. Alam na rin ito ng daddy niya at hindi niya muna gustong makausap si Kiara, kaya wala siya roon ngayon. Ang pinaplano kasi nilang kasal sana ni Kiara ay bigla na lang naglaho. Ngayong napag-alaman na buntis nga ang dalaga. Sinong ama niyan, ha? Galit na pagbabanta pa ring tono ng mami ni Kiara. Mas lalong naiyak dito si Kiara dahil pati siya ay hindi niya rin kilala. Tanging pangalan lang ng lalaki ang alam niya, pero ang lugar na pinuntahan nila ay hindi nito matandaan. Umiiling siya ngayong nakayoko sa harap ng mami niya. Pahiwatig na hindi nito kilala ang ama.
Anong klaseng babae ka? Basta-basta ka nalang bumibigay sa kung sino-sinong lalaki? Ni tatay ng magiging anak mo, hindi mo kilala? Sigaw pa rin ng mami ni Kiara. Hindi rin kasi nakuha ni Kiara ang kontak ng lalaki. Kaya wala itong ibang paghahanapan sa lalaki, kundi abangan lang ito sa bar. Mami, sorry. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak pa ring Aniya. Hindi na kaya pa ng mami ni Kiara na harapin siya dahil sa sobrang disappointment nito. Kaya naman tumalikod na lang ito para umalis at tinangka pa siyang hawakan ni Kiara. Pero mabilis lang din siyang tinulak ng ina. Wala akong anak na disgrasyada! Huling sambit na lang ng ina ni Kiara bago ito tuluyang lumabas ng kwarto at padabog na sinara ang pinto. Hindi naman matigil sa iyakang dalaga dahil sa kagagahang nagawa nito sa sarili. Alam niya na ngang mali pero tinuloy niya pa rin dahil sa galit nito sa magulang. Pakiramdam niya kasi ay iyon ang magiging ganti niya para hindi na rin matuloy ang kasal. At nangyari nga. Pero hindi nito naisip ang iba pang paghihirap na dadanasin niya dahil doon. Hanggang sa kinahaponan din noon ay pinatawag siya ng ama dahilan ng labis na kaba nito. May galit pa rin siya sa ama pero hindi pa rin ito tumatangging takot siya sa daddy niya. Nang makababa ito sa sala ay nakita niya roon ang daddy at mami niya kasama si Francis na siyang papakasalan sana nito. Kahit namumugto ang mata ay matapang siyang humarap doon habang mahigpit na nakasara ang kamao nito. Francis and I discuss about your pregnancy. Panimula ng daddy ni Kiara. Tahimik lang na nakaupo ang dalaga sa tapat nila habang sa baba lang nakatingin. Pinakausapan ko siya kung pwedeng siya na lang ang palabasin na ama ng dinadala mo. But he refused. Dugtong ng daddy ni Kiara at baka sa boses nito ang disappointment. Sa kabilang banda ay wala namang emosyon ang mami ni Kiara habang si Francis ay seryoso ring nakatingin rito. So napagkasundoan namin na ipalaglag na lang ang bata. Muling saad ng daddy nito, dahilan para tila umakyat ang dugo ni Kiara sa ulo niya. Dad! Hindi niyo na talaga ako kinukonsult sa mga desisyon niyo para sa akin? Ano? Gaano ba kayo kadesperada sa kasal? At kailangan pang ipalaglag ang magiging anak ko? Halata ang tigas sa bawat salitang binibitawan ni Kiara. Pinipigilan niya lang sumigaw dahil ayaw niyang maging bastos sa harap ng mga magulang niya. Minsan na siyang nakagawa ng kasalanan at ayaw niya na itong dagdagan pa. You don't even know who's the father of the child. Kaya mo ba siyang alagaan ng ikaw lang mag-isa? Hamon pang tanong ng daddy niya. Kakayanin ko. Para sa magiging anak ko. Kakayanin ko. Mamahalin ko siya ng buong buo. Ibibigay ko sa kanyang mga gusto niya nang hindi nanunumbat. Matapang na sagot ni Kiara. Kaya naman natahimik dito ang daddy niya. And do you think I'll allow you to do that? Seryoso na rin ngayong tanong sa kanya ni Francis. Napabaling ang tingin ng dalaga sa lalaking katapat nito na magiging groom sa kasal niya. Gustuhin mo man o hindi, wala kang magagawa. Wala kang karapatang magdesisyon sa buhay ko. Matapang din naman na sagot ng dalaga sa magiging fiancé nito. Ngunit napangisi lang sa kanya ang lalaki. You have no choice, Kiara. Tila sigurado pang saad niya na siyang mas ikinainit ng dugo ng dalaga. I have. Kung pipilitin niyo rin lang na ipakasal ako, may aswel lalayas na lang ako sa pamamahay na to. Matigas na saad ng dalaga, saka ito napatayo. Dahilan para hindi ito magustuhan ng mga magulang niya. Anong pinagsasabi mo? Lalayas ka sa puder namin ng daddy mo? Salubong ang kilay na tanong ng mami ni Kiara.
kasabay ng pagtayo rin nito. I bet you can't. Pangahamon pang saad ni Francis habang iiling-iling na nakatingin kay Kiara. What if I can? Matapang din naman na sagot ni Kiara. Then go! Singit ng daddy niya, dahilan para mapunta rito ang atensyon ng tatlo. Henry! Anong pinagsasabi mo? Hahayaan mo ang anak natin? Tila nagpapanik na ngayon na tanong ng mami ni Kiara sa daddy nito. Ngunit nanatiling walang emosyon si Henry dahil hindi mo lang ito nag-react sa pagpapanik ng asawa. I'll cut all your access to your bank accounts. Oras na umalis ka sa pamamahay na to. Wala kang makukuhang tulong mula sa amin ng mamay mo. I'll let you handle your own problem alone. Hindi ba yan naman ang gusto mo? Walang mangingialam sa buhay mo. Nang hahamong saad ni Henry habang matalim ang mga tingin nito kay Kiara. Now, I'm asking you. You still live? Muling tanong ng daddy ni Kiara. Mangiyak-ngiyak na ngayon ang dalaga. Nang tignan isa-isa ang mga taong naroon, napakiramdam niya, kalaban na niya. Gusto niyang humingi ng tulong, pero kanino? Mismong mga magulang nito na tanging nahihingian niya ng tulong ay tila tinalikuran na siya. Ngayong wala siyang maisagot sa mga magulang, ay nagkatinginan si Francis at Henry, saka nagtanguan ang mga ito. Maya-maya lang din ay kinuha ni Francis ang kamay ni Kiara at basta na lang ito hinila palabas. You'll live with me, then? Saad niya, dahilan para mas lalong kabahan dito si Kiara. Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ng dalaga. Saka tumingin sa mga magulang nito para humingi ng tulong, pero walang ginawa ang mga ito. Ma'am! Dad! Help me, please! Nagmamakaawang sigaw ni Kiara nang makalabas sila ng bahay, pero napayukulang ang mga magulang nito. Sa mga oras na iyon, ay pakiramdam niya ay trinaydor siya ng sarili niyang mga magulang, na hindi man lang sila nag-react nang mistulang kikidnapin na siya ni Francis para lang maituloy ang kanilang kasal. Wala kang magagawa, Kiara. Akin ka na at ikakasal na tayo. Kaya tumahimik ka na lang at dadalhin kita sa hospital. Utos ni Francis sa kapilit na hinihila si Kiara para makapasok na ito sa kotse. Hospital? Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Kiara habang nagpupumiglas pa rin ito. Tatanggalin natin ang magiging sagabal sa kasal natin. Sagot ni Francis, saka binuksan ang pintuan ng passenger seat. Pero hindi pa rin ito nagawang maipasok si Kiara sa loob. Mas lalong nagpumiglas doon si Kiara dahil hindi nito gusto ang pinaplano ni Francis. No way! Hindi ako demonyo katulad mo para pagkaitan ng karapatang mabuhay ang anak ko! Sigaw ni Kiara. At nang matanggal nito ang pagkakahawak ni Francis sa kanya, ay mariin niya itong sinampal. Bagay na nag-udyo kay Francis para maubos ang pasensya nito kay Kiara. Hindi niya na napigilan ang sarili. Kaya inambahan din ito ng suntok ang tiyan ng dalaga. Nanginig sa takot si Kiara. At dahil sa tingin niya'y hindi niya na may iwasan iyon, mariin na lang itong pumikit at nagdasal na sana ay walang masamang mangyari sa kanya at sa baby niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi tumama sa tiyan nito ang hinihintay niyang kamao. Dahil nang pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay namataan nito ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Francis. Ganyan mo ba tratuhin ng mga babae? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Kiara nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, pati na ang amoy ng taong hindi niya na inaasahang makita pang muli. Samantala, ay gulat na gulat naman si Francis nang hindi nito maituloy ang binabalak dahil sa lakas ng kamay na nakahawak sa kanya.
Halos namanhid nga ang braso nito dahil sa higpit ng pagkakahawak ng lalaking bigla na lang sumulpot sa harapan nila. Troy, Sino ka? At anong ginagawa mo rito, ha? Trespassing ang ginagawa mo! sigaw ni Francis na halos lumabas na ang mga ugat sa leeg nito. Dahil doon ay sarkastikong natawa ang lalaki habang umiiling at matalim na tinignan ang mga magulang ni Kiara na nasa labas na ngayon ng pintuan at gulat na gulat din habang pinapanood sila. Mr. Ventura, ano hong ginagawa niyo rito? Gulat na gulat din na tanong ni Henry, saka lumapit sa kanila at matalim na tinignan si Francis. Give him respect. Siya ang nagmamay-ari ng lupa sa buong village na to. At anak yan ng presidente. Kaya umayos ka sa pagkikipag-usap mo sa kanya. Banta ni Henry kay Francis, dahilan para mas lalong magulat doon si Kiara. Napapatanong na lang si Kiara sa sarili kung paano nangyaring ang lalaking bigla na lang sumulpot sa harapan niya ay ang nagmamay-ari pala nitong buong village at binibigyang galang ngayon ng daddy niya. Samantalang ang pagkakakilala niya sa lalaking ito ay isa lang tambay na mahilig gumimik at waldasin ng pera ng mga magulang. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiara kay Troy. Sinusubukan pa nitong iproseso ang lahat pero masyadong malaking stress ang binibigay sa kanya ng pangyayari ngayong araw. Kaya bahagya itong nakaramdam ng hilo. Agad naman siyang inalalayan ni Troy para hindi ito matumba. Shh! You're safe now. Mahinahong saad ni Troy kay Kiara. Ngunit hindi na nakasagot pa noon ang dalaga dahil tuluyan na itong nawalan ng malay. Nagising na lamang siya na ibang kwarto ang nakikita nito. Inilibot pa niya ang tingin sa buong paligid pero hindi niya alam kung nasaan siya. Bago sa paningin niya ang kwartong ito ngayon dahil mukhang puro mamahaling gamit ang narito. At hindi lang ito basta-bastang kwarto ng isang tao lang dahil sa luwang. Sir, gising na ho ang pasyente. Rinig niyang saad ng isang babae na kanina lang ay tila chine-check up siya ng magising. Hula niya ay isa itong doktor. Matapos niya ring sabihin iyon, ay narinig nito ang pagsara ng pinto. Saka sunod-sunod ang mga yapak na para bang papalapit sa kanya. Nang makita niya na kung sino iyon, ay muli na namang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Akala kasi nito ay panaginip lang ang nangyaring pabigla-biglang sulpot ni Troy sa bahay nila. Pero ngayong nakikita niya ang lalaki na nag-aalalang nakatingin sa kanya, ay nakumpirma niyang totoo nga itong nangyari. How are you? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Come on, tell me. Sunod-sunod na tanong ni Troy at halata pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit sa kabilang banda ay kumunot ang noo ni Kiara. Sumandal ito sa headboard at bahagya pa siyang inalalayan ni Troy para hindi iyon mauntog. Nang biglang magtanong si Kiara. Ikaw ba talaga si Troy? Tanong ng babae na dahilan ng pananahimik sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa maya-maya lang din, ay natawa na lang si Troy habang umiiling-iling sa naging tanong ng dalaga. Do you think may iba pang Troy Ventura? Tanong niya na lang din pabalik habang umiiling pa rin sa naging tanong ng dalaga. Pero paano nangyari yun? Paano ngang inakala kong tambay lang sa bar ay isa palang anak ng presidente? Paano ikaw ang nagmamay-ari ng village kung saan kami nakatira? Saka, nasan tayo? Bakit parang ibang tao itong kaharap ko ngayon? Naguguluhan ako. Napahawak pa sa ulo ang dalaga dahil sa rami ng katanungan nito. Hindi niya kasi lubos akalaing makikita pang muli si Troy matapos ang gabing pinagsaluhan nila. At tila ibang tao pa itong kaharap niya ngayon. Teka naman, isa-isa lang. Ang dami mong tanong eh. Nakangisi pa ring saad ni Troy,
Sa kamahinang tinawanan si Kiara sa mga tanong niya. Kung makapal lang siguro ang mukha ko, hinalikan na kita para patahimikin sa dami ng tanong mo. Dugtong niya pa, dahilan para ang naguguluhang mukha ni Kiara ay napalitan na ng pagkainis ngayon. Doon niya nakumpirmang si Troy nga ang kaharap nito at hindi ito ibang tao. Dahil ganoon na ganoon pa rin siya inisin ng lalaki. Oo, chill. Sasagutin ko yan isa-isa. Nakataas pa ang mga kamay ni Troy nang sabihin iyon na tila sumusuko sa pulis. Follow-up question. Nasaan sina mami at daddy? At paanong hinayaan lang nila ako rito? Dagdag pang tanong ni Kiara. Hindi niya man lang nakita roon ang mami at daddy niya, na supposedly ay naroon dapat na nag-aalala sa kanya. First of all, hindi ako tambay sa bar. The first time we met, pumunta lang ako roon para maglibang. At nagkataon na ikaw ang natipuhan kong libangin. You know, as a person na kailangan laging may bitbit na bodyguard for protection, dahil politician ng parent, kailangan ko ring tumakas para magsaya kahit papano. Paliwanag ni Troy sa pangalawang tanong ni Kiara. And about your parents, hindi ko muna sila sinama rito. But I rest assured them na magiging okay ka sa piling ko. Dugtong pa niya. Napabuntong hininga na lang si Kiara sa sagot ni Troy. Mabuti na rin yon, para walang magpupumilit sa dalaga na ipakasal kay Francis. Mas lalo lang siyang may stress at makakasama iyon para sa magiging anak nito. Pero, paano mo ako natuntun? I mean, paano mo nalaman na doon ang bahay namin? Tanong muli ni Kiara. That's coincidence. I'm on my way to talk to Mr. Henry. That happens to be your dad, and nakarinig na lang ako ng sigawan until I saw you. Mabuti na lang at nakalapit ako bago ka pa masaktan ng kutong lupang lalaking yun. Sagot naman ni Troy na parang inis na inis sa lalaking tinutukoy nito. Thank you. You saved my life. Pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Sincere naman ang pagpapasalamat ni Kiara. Biglang naging seryoso ang mukha ni Troy sa sinabing iyon ni Kiara. Nagkaroon tuloy ng tensyon sa pagitan nilang dalawa matapos yun. Your mom and dad told me about your pregnancy. I know it's from me. Tama ba ako? Seryosong tanong ni Troy, kaya naman kahit si Kiara ay naging seryoso na rin doon. Tanging tangu-tangu lang ang naisagot ni Kiara habang hindi makatingin kay Troy. Don't worry. Hindi kita tatakasan. I'll take responsibility. Sagot naman ni Troy at automatikong napatingin si Kiara sa kanya. Hindi ka ba natatakot? You have a name. How about a girlfriend? Also, your reputation. Kapag nalaman ng mga tao na nakabuntis ka. Sunod-sunod na tanong ni Kiara. Hindi mo ako makikita sa bar kung may girlfriend ako, Kiara. And about my reputation, it's easy. Ipapalabas natin na matagal na tayong magkasintahan at ikakasal na tayo. Sagot naman ni Troy, kaya nanlaki ang mga mata rito ni Kiara. Kasal? But... Hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Francis. Dahil sa akin ka na ngayon, ikakasal. Hindi pwedeng lumaki ang bata na walang ama. Pagputol ni Troy sa sasabihin ni Kiara. Hindi naman na nakasagot dito si Kiara. Wala na rin siyang magagawa. Pero ang tanging pinagtataka niya lang ay bakit hindi mabigat sa loob niya. Ngayong malamang ikakasal siya sa taong hindi niya pa rin mahal. Samantalang kay Francis ay labag na labag sa loob nitong magpakasal. Marahil ay dahil mas kilala niya ng kaunti ang lalaki at kampante naman ito na hindi niya pababayaan ang magiging anak nila. Lumipas ang ilang buwan at palaki na ng palaki ang tiyan ni Kiara. Naikasal na rin sila ni Troy at wala nang nagawa rito ang mga magulang ng babae
dahil anak na rin naman ng presidente ang pinakasalan. Lumabas sa media ang kasalang naganap at kinailangan nilang magpanggap na kilalang-kilala nila ang isa't isa para hindi sila mabuko. Naging maayos naman ang ilang buwan na pagsasama nila. Napapansin nga ni Kiara ang pagiging maalaga ni Troy hanggang sa dumating ang araw na ipapanganak na niya ang triplets. Oo, triplets ang naging anak nila, kaya naman madugo ito at challenging para kay Kiara. Kaunting tiis na lang, Kiara! Push! Saad ng doktor habang pinapaanak si Kiara sa delivery room. Mariin naman na umire ang babae habang napapikit at tagaktak na ang pawis nito dahil sa kanina pa ito umiere at may natitira pang isang sanggol sa tiyan niya. You can do it, Kiara. Nandito lang ako. Pagpapalakas din naman ng loob sa kanya ni Troy. Pinagpapawisan na rin ng lalaki dahil sa kaba. Hawak-hawak nito ang kamay ng babae habang mahigpit na siyang kinukurot ng babae dahil sa kakaire nito. Ere! Sigaw naman muli ng doktor. Tanging malakas na sigaw ni Kiara lang at ng doktor ang maririnig sa delivery room hanggang sa mailabas na ang pangatlong sanggol. They are all boys. Congratulations, Mr. and Mrs. Ventura! Saad ng doktor sa dalawa habang nakangiti. Kahit na hinihingal si Kiara dahil sa pagod, ay nagawa pa rin itong ngumiti nang masilayan at marinig ang iyak ng mga sanggol. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayong lumabas na ang sanggol na matagal na nitong gustong makita. Troy, nandito na ang mga baby natin. Nakangiting saad ni Kiara. Pero paglingon nito sa lalaki ay nanlaki ang mga mata niya. Ang kaninang mahigpit kasing hawak ni Troy sa mga kamay niya ay bigla na lang natanggal at ito pa talaga ang unang nawala ng malay bago si Kiara. Mabuti na lang at naroon ang ibang mga nurse para saluhin siya kaya hindi ito tuluyang bumagsak sa sahig. Natawa na lang ang doktor pati ang mga nurses nito nang masaksihan ang ganoong reaksyon ni Troy. Mukhang mas mahina ang loob ni Mr. kesa kay Mrs. Komento naman ng doktor. Napailing na lang doon si Kiara habang hindi malaman kung anong dapat na maramdaman sa asawa. Hanggang sa nagising na si Troy pagkatapos ng ilang oras nitong pagkakatulog. Rinig na rinig ng lalaki na maingay ang paligid hanggang sa napagtanto niyang narito siya ngayon sa kwarto kung saan nakakonfine si Kiara. Agad siyang tumayo nang nakita ang asawa at nilapitan ito. Kiara, kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba ha. Tatawagin ko agad ang doktor. Sunod-sunod na tanong ni Troy habang ang asawa nito ay nakatulala lang sa kanya. Ilang segundo pang katahimikan hanggang sa nagkatinginan si Kiara at ang mga magulang nito. Saka sila sabay-sabay na tumawa. Mukhang ikaw ang may kailangan ng doktor, Troy. Tignan mo nga ang asawa mo. Hindi nga nakatulog dahil sa sobrang excited na mahawakan ang mga anak nyo. Habang ikaw naman ay nahimatay dahil sa kaba sa asawa mo. Pabirong saad ni Henry na dati ni Kiara habang mahina itong natatawa at napapailing pa. Napanguso na lang si Troy dahil doon. Sorry na, kinabahan ako eh. Nakanguso pa ring saad niya habang napapakunot pa sa ulo. Mahina na lang muling natawa si Kiara. It's okay, Troy. At least, alam kong concern ka sa akin at sa mga anak natin. Nakangiting aniya, dahilan para mamula ang pisngi ng lalaki. Agad na umiwas ng tingin si Troy nang makita ang ngiting iyon ni Kiara. Dahil hindi talaga nito mapigilang kiligin sa tuwing nakikita ang ganoong ngiti ng asawa. Mabuti na lang at hindi nila iyon napansin. Dahil kasunod din nun ang pagbukas ng pinto at pumasok ang nurse na dala ang cute nilang mga anak. Lumiwanag ang mukha rito ni Troy
at agad na kinuha ang isa, habang ang isa naman ay pinatabi kay Kiara at ang isa pa ay nasa mga magulang ni Kiara. Malawak ang pagkakangiti nila habang nakatingin sa tatlong sanggol. Napaka-cute ng mga anak niyo. Anong ipapangalan niyo sa kanila? Excited na tanong ng mami ni Kiara. Napag-usapan na po namin ni Kiara ang tungkol sa mga pangalan nila. We decided to name them B1, B2, and B3. Mabilis na nakatikim ng palo si Troy mula sa asawa nitong si Kiara nang sabihin niya yon. Umayos ka nga. Salubong ang kilay na sermon sa kanya ni Kiara, kaya naman mahinang natawa si Troy. Joke lang po. Nakangising saad naman ni Troy, pero inirapan lang siya ni Kiara. Actually, we decided to name them Brian, Brent, and Blaine. Si Kiara na ang sumagot dahil tila hindi makakakuha ng seryosong sagot mula kay Troy ang mga magulang ng babae. Noong mga oras na iyon, ay masaya silang buong pamilya. Doon lang din napagtanto ni Kiara na ganoon pala kasarap magkaroon ng pamilya. Kahit na aksidente lang ang pagkakabuo ng bata, ay hindi niya ito pinagsisisihan dahil naging mapagmahal na ama si Troy sa mga triplets at pati nga siya ay minahal na rin ng lalaki. Malaki ang pinagbago ni Troy simula noon dahil tinuturing na talaga nitong totoong pamilya si Kiara. Hindi rin naman mahirap mahalin si Troy para kay Kiara dahil kalaunan din ay namalayan na lang na unti-unti na siyang nauhulog sa lalaki. Hanggang sa nabuo na ang pagmamahal sa pagitan nilang magpapamilya at wala nang ibang mahihiling pa si Kiara kundi ang kaligtasan na lang ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit hindi rin nagtuloy ang ganoong pangyayari dahil dumating ang araw na hindi nila inaasahang mangyari. Huwag ka na lang kaya tumuloy, Troy. Kinakabahan ako para sa iyo eh. Saad ni Kiara habang tinutulungan mag-impake ng gamit ang asawa. Magkakaroon kasi ng business trip si Troy sa ibang bansa. Matatagalan ito roon. Ito ang unang beses na malalayo siya sa pamilya. It's only 2 months business trip, wife. Mabilis lang ang panahon. Babalik din ako. Pagbibigay naman ng assurance ni Troy sa asawa. Pero, don't worry, wifey. May FaceTime naman eh. Malambot ang ekspresyon na saad ni Troy. Pinutol nito ang ikakatwiran pa sana ni Kiara dahil baka kung narinig niya iyon ay tuluyan siyang hindi tumuloy. Hindi rin kasi pwedeng hindi siya tumuloy dahil doon nakasalalay ang kanilang negosyo. Ginagawa niya ito para sa pamilya niya. I'll miss you. Mulungkot ang mukhang saad ni Kiara habang pinapanood lang ngayon si Troy na mag-impake ng gamit nito. I'll miss you more, wife. Pati mga anak natin. Sagot din naman ni Troy saka ito lumapit sa asawa at hinalikan ito sa labi. Sa mga oras na iyon, kahit labag kay Kiara ay wala na rin siyang nagawa dahil mukhang hindi niya na mapipigilan pang umalis si Troy. Dinistract niya na lamang ang sarili sa mga anak para hindi nito maisip ang mga bagay na nagpapakaba sa kanya. Iba kasi talaga ang pakiramdam nito. Noong unang mga araw ay maayos pa dahil nakakapag-video call naman sila ni Troy. Hanggang sa lumipas ang linggo at buwan pero naging busy na ang lalaki. Natapos na rin ang 2 months. Pero wala nang paramdam pa ang asawa nito. Kaya naman nag-alala na siya. Ngunit hindi lang pala buwan ang hihintayin niya para muling makita si Troy. Dahil lumipas ang taon na hindi na nito alam ang nangyayari sa buhay ng asawa. Labis niya itong dinamdam. Mami, mahal ba talaga ako ni Troy? Tanong na lang ni Kiara sa mami nito habang nasa kwarto sila at pinapatulog ang 3 sanggol. Kahit ang mami niya ay hindi rin makasagot
Dahil kahit ito ay hindi alam ang rason kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam si Troy. Naawa na lang siya kay Kiara dahil umaasa ang babae na muling babalik si Troy sa kanila. Gustong-gusto ko na siyang makita. Miss na miss ko na ang asawa ko. Umiiyak na ngayong dugtong pa ni Kiara habang nakatitig ito sa mga mata ng inosenteng anak. Paano ko sasabihin sa kanila paglaki na wala ang daddy nila? Paano ko ipapaliwanag ang lahat? Dugtong pa niya. Shh! Nandito kami ng daddy mo, Kiara. Magkakasama tayong palalakihin ng sanggol, kaya huwag ka nang mag-alala. Pag-alo pa ng mami ni Kiara sa kanya. Piniling damdamin ni Kiara ang sakit noong gabing iyon. Hinayaan niya ang sarili niyang magdusa at masaktan dahil para sa kanya ay huli na iyon. Huling gabi na iyon ang pagdudusa niya sa asawa at pagkatapos ay hindi niya na muli pang iisipin si Troy. Magfo-focus na lang ito sa anak nila at palalakihin niya ang mga ito kasama ang mga magulang. Lumipas nga ang 5 taon, natanggap na ni Kiara na hindi na muli pang babalik si Troy. Ika-5 kaarawan na rin ngayon ng triplets. At dito nila ngayon sinelebrate sa bahay ng mga magulang ang birthday ng mga anak dahil magmula rin nang hindi magparamdam si Troy, ay umalis na siya sa poder ng asawa. Dinadala na lang nito ang mga anak sa magulang ni Troy paminsan-minsan na kahit sila ay wala ring impormasyon kung anong nangyari sa lalaki. Happy birthday, kiddos! Nakangiting bati ni Kiara sa mga anak nito. Malawak ang ngiti ni Kiara dahil cute na cute siya sa mga anak. Parehas na parehas ba naman ang costume nitong Spider-Man dahil pareho nilang paborito iyon. Magkakamukha na nga sila. Parehas pa sila ng damit. Mabuti na lang at kabisadong-kabisado ni Kiara ang muka ng anak niya, kaya hindi siya nalilito sa mga ito. Mommy, can we blow the candle na po? Tanong ni Brent na excited hipan ang cake nito. Mag-wish muna kayo, anak. Sagot naman ni Kiara. Sabay-sabay na pumikit ang tatlo, sa kamaya-maya lang ay nagunahan na sila sa pag-ihip sa kandila. Anong winish ng babies ko? Malawak ang ngiting tanong ni Kiara sa mga anak. Me, my wish is, I want to see daddy na po. Nakangiti rin namang sagot ni Brent, dahilan para mapawi ang ngiti ni Kiara. Me too. Kailan po ba siya uuwi, Mommy? Sigunda rin naman ni Brian. I also want to see him, Mommy. We're big boys already, but Daddy is still not here. Habol din ni Blaine. Hindi makasagot si Kiara, kaya naman tumingin ito sa mga magulang para humingi ng tulong. Agad din namang sumaklolo ang mami niya dahil ito na ang sumagot. Boys, longer your patience pa, okay? Your daddy is working. Malayo rito kaya matagal pa bago siya makakauwi. Sagot na lang ng mami ni Kiara. Napanguso na lang ang tatlo, saka sila tumango sa sinagot ng lola nila. Sa kabilang banda, ay bigla na lang may tumawag kay Kiara. Unknown number ito, kaya naman hindi niya sinagot. Pero nang matapos ay muli na naman itong tumunog. Matagal pa bago niya naisipang sagutin iyon. Nagpaalam muna siya sa party para sagutin ang tawag. Hello? Tanong niya sa kabilang linya. Ngunit walang sagot mula sa kabilang linya, kaya naman sinilip niyang muli ang screen ng phone para makumpirma kung nasagot niya ba talaga ito. At nakasaad doon na ongoing ang call. Hello? Sino to? Tanong niyang muli at lumabas muna sa gate para mabawasan ang ingay dahil baka hindi niya lang ito narinig. Naghintay pa ng ilang minuto si Kiara para hintayin ang kabilang linya, pero wala pa ring nagsasalita.
Kaya naman nainis na siya rito at pinatay na lang ang tawag. Ngunit pabalik na sana siya sa loob, nang bigla na lang may mamataan nitong kotse hindi kalayuan sa gate kung nasaan siya. Katabi ng kotseng iyon, ang isang lalaking nakatayo habang nakasuot ng naka-business suit at may hawak na telepono. Kumunot ang noo ni Kiara habang kinikilala ang lalaking yun. Hanggang sa nanlaki na lang ang mga mata nito nang makilala na ang lalaki at automatikong namuo ang luha sa mga mata niya. Dahil malayo ay hindi makita ni Kiara ang reaksyon ng lalaki. Pero naaninag nitong tila may tinitipa siya sa telepono at bahagyang itinapat sa tenga nito. Ilang segundo lang din ang nakalipas ay muling nagring ang telepono ni Kiara at nakita niya naman ang numerong tumawag kanina. Doon ay nagunahan sa pagtulo ang mga luha niya saka sinagot iyon. It's me. Sagot ng nasa kabilang linya na halos kasabay lang ng pagbukas ng bibig ng lalaking na aninag ni Kiara ngayon. Troy? Nauutal pang sambit ng dalaga habang nakatingin pa rin sa lalaki hindi kalayuan sa kanya. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang lalaki at doon muling nasilayan ni Kiara ang mukha ng pinakamamahal at matagal niya nang hinihintay na bumalik. Ang asawa nitong si Troy ay mabilis binilisan pa ang lakad at nang tuluyan na itong makalapit ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at mahigpit niyang niyakap si Kiara. Dahil sa sobrang panghihina ay hindi na makapagpumiglas pa si Kiara. Hinayaan niya na lang na maging suporta si Troy sa kanya habang nanghihina ang buong katawan nito. Tila ba bumagsak muli ang mundo nito. Ngunit ngayon ay salong-salo iyon ni Troy. I'm home. Nakabalik ako. Nakauwi na ako sa iyo. Umiiyak na ring sambit ni Troy sa kalagitnaan ng yakap nila. Ang kaninang hikbilang ni Kiara ay napalitan na ngayon ng hagulgol. Dahilan para maagaw nila ang atensyon ng mga bisita sa party ng triplets. Pinagtitinginan na sila ngayon ng mga tao dahil sa lakas ng iyakan nila. Kahit si Troy ay halos ayaw ng bitawan pang muli si Kiara dahil matagal din siyang nangulila sa asawa. At ngayong nakauwi na siya, ay doon niya lang muli naramdaman ang pahinga. Troy naman, galit ako eh. Galit dapat ako. Pero, bakit wala akong lakas ngayon? Bakit lumambot ka agad ako? Saad ni Kiara sa kalagitnaan ng yakapan nila. Hinayaan na lang muna ni Kiara na manatili sila sa ganoong posisyon. Dahil kahit siya, aminadong miss na miss niya si Troy. Kahit na namuo ang galit niya rito, ay pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ulap ngayong nakakulong siya sa bisig ng asawa. Ang kapal ng mukha mo! Talagang bumalik ka pa rito? Saad na lang ng daddy ni Kiara sa kahinila si Troy at malakas itong sinuntok. Dahilan para mapaatras ang lalaki. Dad! Sigaw ni Kiara. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ay halos hindi na namalayan ni Kiara na nagkakagulo na pala sa party. Magmula pa lang ng yakapan nila. Nagsisigawan ng ibang mga bisita nang makita ang pagsuntok ng daddy ni Kiara kay Troy. Ngunit hindi lumaban ang lalaki. Pinunasan lang nito ang dugo mula sa bibig habang may bahid pa rin ng luha ang mga mata. Talagang nagpakita ka pa rito? Matapos ang 5 taon na wala kang paramdam? Sigaw muli ni Henry habang nanggagalaiti sa galit. Dad! Please stop! Baka makita ng mga bata! Ayokong matrauma sila! Pakiusap ni Kiara sa daddy niya. Tila natauhan naman agad doon ang ama niya, kaya naman medyo kumalma ito. Kahit ang mami ni Kiara ay galit din kay Troy. Sila kasi ang nakasaksi sa mga pinagdaanan ni Kiara noong nawala si Troy.
Kaya naman naiintindihan nito kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Henry sa lalaki. Sa loob na tayo mag-usap. Malamig pa sa yelo na saad ng mami ni Kiara. Gustuhin mang lapitan ni Kiara si Troy, ay pinigilan nito ang sarili para hindi na muli pang lumambot sa lalaki. Ate Mel, pakibantayan na lang muna ang mga bata. Utos ni Kiara sa yaya ng mga anak nito. Tumango naman ang babae, saka iginiya na ang triplet sa kwarto ng mga ito. Did you see it? You just ruined your son's birthday party. Anas pa ng daddy ni Kiara. Pinauwi na rin kasi nila ang bisita at ngayon ay nag-uusap sila sa sala habang si Troy ay hindi pa rin makatingin sa mga magulang ng asawa. Dad, please, kung hindi pa rin kayo kalmado, ako na lang muna ang kakausap kay Troy. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Saway naman ni Kiara sa daddy nito. I think you're right. Kayo na lang munang mag-asawa ang mag-usap at ako nang magpapakalma sa daddy mo. Segunda naman ng mami ni Kiara, saka tumango. Matapos din noon ay umalis na sila roon at tanging si Kiara at Troy na lang ang naiwan sa sala. Matalim ang tingin ni Kiara kay Troy, habang ang lalaki ay sa baba lang din nakatingin. Ano? Wala ka bang sasabihin? Wala kang ipapaliwanag? Tanong ni Kiara ng ilang minuto na ang nakalilipas at wala pa ring sinasabi si Troy. Gusto ko munang sabihin na miss na miss kita. Sagot ni Troy. Tila hinaplos naman ang puso roon ni Kiara, pero pinigilan niyang lumambot sa sinabing yon ni Troy. Hindi siya pwedeng magpakarupok ngayon dahil lang doon. Hindi yan ang gusto kong marinig. Malamig na sagot ni Kiara habang matalim pa rin ang tingin kay Troy. Mapait naman na napangiti roon si Troy, saka ito tumingin sa sahig. Bumuntong hininga muna siya, saka muling nagsalita. I was fooled, Kiara. 5 years ago, akala ko business trip lang, pero isang sindikato ang napasukan ko. Saad ni Troy, dahilan para kumunot dito ang noo ni Kiara. Pagdating ko pa lang doon, ay may kutob na ako. Pero ayaw kong ipahalata dahil sa mga oras na yun ay pinaimbestigahan ko na rin sila. Pero planado nila ang lahat. We were scammed. Sa sobrang hiya ko sa'yo, hindi ako nagpakita. Wala akong mukhang maihaharap sa'yo, Kiara. Sinimot nila lahat ng pera ko at kahit ako ay hindi makapaniwalang nagawa nila sa akin yun. Kaya hindi ako makauwi dahil walang-wala ako. At dahil sa pride at ego ko, ay pinili kong hindi sabihin sa'yo. Mahabang paliwanag ni Troy. Hindi naman makapaniwala si Kiara sa narinig. Ang isang anak ng presidente ay na-scam? Paano nangyari yun? Dahil doon, kaya hindi ka nagparamdam? Malamig muling tanong ni Kiara. Tumango naman dito si Troy. Pinili ko munang gawa ng paraan hanggat kaya ko. Kaya inabot ako ng 5 taon. Dahil nagsimula ulit ako sa umpisa, Kiara. Binawi ko muna lahat ng kinuha nila sa akin. I am a man with ego. I admit it. Mataas ang pride ko. At gusto ko pag uwi ko, isang successful na Troy pa rin ang makita mo. Dugtong pa nito. Ngunit sa kabila nun ay hindi pa rin napapawi ang galit ni Kiara. Muli namang tumulo ang luha nito, habang may halong sakit ang mga tingin niya sa asawa. But you're a man with 3 sons and wife. Hindi mo ba naisip yun? Bumabalang ang tingin ni Troy sa sahig. Mas inuna mo pa yung pride mo kaysa sa pamilya mo. Hindi mo ba naisip na pwede mo akong takbuhan? Partner mo ako, Troy. Pero mas pinili mong suluhin yung problema mo at hayaang magdusa kami ng mga anak mo. Madiin ang bawat salitang binitawan ni Kiara kay Troy. Halata rin ang sakit sa tono ng pananalita nito. Alam ko, naging makasarili ako.
Pero pinagsisisihan ko rin yon. Kaya ako nandito. Kasi gusto kong bumawi. Gusto ko nang magpakatatay sa mga anak natin. Sobrang miss na miss ko na ang mga anak natin. Maluha-luha na ring saad ni Troy at halos lumuhod pa ito kay Kiara para lang magmakaawa. Tingin mo, ganoon lang kadali yon? Hindi porket nakapagpaliwanag ka na, ay napatawad na kita. 5 taon, Troy. 5 taon, nangulila sa'yo ang pamilya mo. Matigas pa ring saad ni Kiara. Then give me a second chance. I promise, hindi ko na yun sasayangin. Babawi ako sa inyo. Pinapangako ko, mahal ko. Pakiusap muli ni Troy. Pinunasan ni Kiara ang luhang tumulo sa mga mata niya, saka ito umiwas ng tingin sa lalaki. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Saad ni Kiara. Para namang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha ni Troy sa sinabing iyon ni Kiara. Pero naiintindihan niya ang babae, kaya wala rin itong magagawa kundi ang maghintay. Mommy, are you arguing with Daddy? Sabay na napalingon ang dalawa sa batang bigla na lang sumulpot at nanlaki ang mga mata ni Kiara nang makita ang anak na palapit na ngayon sa kanila. Brent, why are you here? Hindi ba sabi ko sa kwarto muna kayo? Gulat na sagot ni Kiara. Hindi sumagot ang bata. Mag-isa niya lang, kaya naman napailing na lang si Kiara. Malamang kanina pa nakikinig sa usapan nila ang bata. Sa kanilang tatlo kasi, ay si Brent ang pinakamatured mag-isip. Brent, ang laki mo na. Malambing na saad ni Troy habang pinagmamasdan ang anak nito. Muling namuo ang luha sa mga mata niya dahil sa galak na makitang muli ang anak at lumaki itong malusog. Pwede ko ba siyang yakapin? Paghingi ng permiso ni Troy sa asawa. Hindi na lang sumagot si Kiara. Ayaw niya rin namang ibagdamot ang anak nila ni Troy. Ama pa rin siya ng mga bata, kaya may karapatan pa rin si Troy sa anak. Hindi rin naman makasalita si Brent nang yakapin siya ng ama. Marahil ay may hiya pa ito sa lalaki o kinikilala niya pa sa mukha ang ama. You're a big boy now. Nasaan ang mga kapatid mo? Tanong pa ni Troy. Are you really our dad? Tanong muli ni Brent, naninigurado. Mahinang natawa naman dito si Troy. Yes. Hindi ba halata? Magkamukhang magkamukha tayo. Biro pa ni Troy. Pero halos hulma rin ng mukha ng tatlo ay kahawig talaga ni Troy. Brent, pumasok ka muna sa kwarto nyo. Hindi pa kami tapos mag-usap ng daddy mo. Singit naman ni Kiara. But he's our daddy, right? Bakit ba kayo nag-aaway? We're not fighting. Nag-uusap lang kami ng daddy mo. Then, why are you crying? Huwag nang maraming tanong, please. Mommy is tired. Pakiusap na lang ni Kiara sa anak nito. Bumaba na lang din ang tingin ni Brent sa sahig. Pinaharap naman siya kaagad ng ama sa kanya. Brent, listen to your mom, okay? I'll visit you next time. Let's bond, okay? Pagpapasaya na lang ni Troy sa anak. Really? Lumiwanag naman ang mukha ni Brent sa sinabing yon ng ama. Yes. So, makinig ka muna sa mami mo ngayon. Babalik ako. And I promise, hindi na ako muling mawawala sa inyo. Nakangiting saad ni Troy at agad namang tumango rito ang kanilang anak. Lumipas nga ang mga araw at hindi nagminti si Troy sa pabalik-balik kina Kiara para lang makapagbanding ito sa mga bata. Hinahayaan lang naman ito ni Kiara, pero inoobserbahan pa rin niya si Troy hanggang ngayon. Ano nang balak mo? Maya-maya'y tanong ng mami ni Kiara habang pinapanood nila si Troy na tinuturuan ang mga batang magbasa at magsulat. Kumibit balikat si Kiara bilang sagot.
Nakikita mo naman. Nagpupursige siya para makuha ulit ang loob niyo. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Tanong muli ng mami niya. Bumuntong hininga si Kiara saka ito saglit na tumingin sa kanyang mami. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi na ako galit kay Troy, ma'am. Pero, Natatakot ka? pagputol ng mami nito, sasabihin ni Kiara. Hindi sumagot si Kiara, bilang tugon na umaayon ito sa tanong ng ina. Alam na kasi ng mami at daddy niya ang nangyari at pinili na lang nilang hindi mangialam sa relasyon ng mag-asawa. Nagsisilbi na lang silang gabay para sa magiging desisyon ni Kiara. Natatakot ka na. Baka masaktan ka ulit kapag binigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Pero naiintindihan kita. Mas may takot ka na ngayon dahil kilala na ng anak niyo ang ama nila at hindi lang ikaw ang masasaktan kapag naulit pa ang pangyayari. Tugon ng ina ni Kiara, kaya naman muling napabuntong hininga si Kiara. Pero kung patuloy kang magpapakulong sa takot, hindi mo matututunang maging masaya. Hirit pa nito, dahilan para muling mapatingin si Kiara sa ina nito. Hinawakan siya ni Leonie sa mga kamay. Subukan mong harapin ang takot na iyan, iha. Hindi mo lang alam. Baka nakukubli pala roon ang magandang kinabukasan. Hindi mo iyon malalaman hanggat nililimitahan mo ang sarili mo dahil sa takot. Nakangiting aniya. Tingin mo, worth it kaya ulit na sumugal ako? Tanong naman ni Kiara sa ina. Hindi mo masasagot yan, anak, kung hindi mo susubukan. Nakangiting sagot lang ng ina na nagsilbing palaisipan kay Kiara. O siya, magluluto na muna ako ng pananghalian natin. Paalam ng mami niya, saka iniwan si Kiara na nakatulala. Napaisip si Kiara sa mga sinabi ng mami nito. Oo. Tamang takot siyang masaktan ulit at dahil sa takot na iyon ay nalilimitahan niya ang sariling bumigay muli kay Troy. Pero masisisi ba nila ang babae? Nasaktan siya ng sobra at nangulila ng 5 taon. Muli ay malakas siyang napabuntong hininga nang maya-maya lang ay lumapit sa kanila ang isang kasambahay. Ma'am, naubusan na ho tayo ng gasol. Saad ng kasambahay, kasunod naman no ng ina ni Kiara na balak sanang kunin ang telepono nito upang magpa-deliver na lang. Mami, wag na po. Pagpigil ni Kiara sa ina, kaya naman nagtataka itong napatingin sa kanya. Bakit? Nagpa-deliver ka na ba? Tanong ng mami niya. Nakangiting umiling si Kiara dahilan para mas lalong magtaka rito ang ina. Nakangisi namang tumingin si Kiara kay Troy na inosente na ngayong nakatingin sa kanila dahil narinig nito ang sinabi ng kasambahay. Nakataas pa ang 2 kilay niya na mistulang hinihintay ang sasabihin ni Kiara. Sa kahoy tayo magluluto. Saad ni Kiara na mas lalong ikinakunot ng noo ng mami niya. At bakit ka pa magluluto sa kahoy? Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Lalo pa't wala tayong panggatong. May magsisibak na ng kahoy para sa atin. Nakangising sagot ni Kiara habang makahulugan itong nakatingin kay Troy. Nang marinig naman iyon ni Troy, ay napalunok na lang siya ng ilang beses. Halos lahat kasi sila roon ay nakatingin sa kanya habang si Kiara ay nakangisi pa rin, animoy may masama itong binabalak. Hanggang sa, damihan mo pa, kulang yang mga yan. Salubong ang kilay na saad ni Kiara habang nakakrus pa ang mga braso nito sa dibdib at pinapanood si Troy na ngayon ay kumukuha na ng mga kahoy na kanya pang sisibakin. Do I really need to do this? Tila nagpapaawa ng tanong nito. Tirik na tirik kasi ang araw at tagaktak din ng pawis niya na animoy naligo ito. Basang-basa na rin ang damit nito. Nagrereklamo ka ba? Nakataas ang kilay na tanong pabalik ni Kiara.
Mabilis naman na umiling doon si Troy. Sabi ko nga, kukuha pa ako ng marami. Sagot na lang ni Troy saka ito bumalik kung saan nakatambak ang mga kahoy na sisibakin nito. Pero bago pa siya bumalik, ay tinanggal niya na ang damit dahil sa basang-basa na ito. Agad namang napaiwas ng tingin doon si Kiara. Lumitaw kasi ang six-pack abs niyang mas pinahat pa dahil sa tumutulo niyang pawis. Mami, kawawa naman po si Daddy. Naawang saad na lang ng mga anak niya habang pinapanood ang ama nila. Kaya niya yan. Sanay sa ganyang trabaho ang daddy niyo kaya huwag kayong mag-alala. Saad lang ni Kiara sa mga anak pero hindi pa rin nawawala sa mga mukha nila ang pag-aalala. Hindi naman kasi totoong sanay si Troy sa ganoon. Anak siya ng presidente pero pinagsibak lamang siya ng kahoy. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Kiara? Ano na lang ang sasabihin ng presidente kapag nalaman niyang pinagsibak mo lamang ng kahoy ang anak niya? Don't mind him, Mommy. Kung gusto niya talagang mabuo kaming pamilya, gagawin niya lahat ng iuutos ko. Sagot lang din ni Kiara sa ina. Napailing na lang ang mami ni Kiara rito. Habang nag-aalala rin kay Troy na ngayon ay sinisimulan ng magsibak ng kahoy. Hindi niya pa ito kabisado noong una hanggang sa nagpatulong siya sa driver ni Kiara na sanay sa ganoong klasing gawain. Mabilis lang din naman itong natutunan ni Troy. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ito dahil hindi na nagpabili pa ng gasol si Kiara. Palagi niya nang pinagsisibak ng kahoy si Troy at wala naman siyang naririnig na reklamo mula sa lalaki. Anak, mukhang napapasobra naman atang pagpapahirap mo kay Troy. Tignan mo nga ang asawa mo. Hindi mo ba napapansin na kumakapal na ang kalyo sa kamay? Nagkakasugat na rin siya Maawa ka naman sa asawa mo. Sermon na ng mami ni Kiara nang mapansing sunod-sunod itong pinapahirapan ng anak. Mami, alam ko po ang ginagawa ko. Hayaan niyo na lang ako. Pagmamatigas naman ni Kiara. Kasalukuyan nilang pinapanood ngayon si Troy habang nagsisibak na naman ito ng kahoy. Minsan nga ay tumutulong na rin ang triplets sa pagkuha ng kahoy dahil naawa sila sa ama. Pinipigilan lang sila ni Kiara kapag nakikita sila nito kaya minsan ay nagtatago ang tatlo mula sa ina. O siya, bahala ka. Basta pinapaalalahanan lang kita. Ang sobra ay nakakasama. Tandaan mo yan. Makahulugan lang na saad ng ina nito saka umalis na doon. Bumuntong hininga na lang ulit si Kiara. Nagpakuha ito ng juice sa kasambahay at pinatigil muna pansamantala si Troy para bigyan ito ng makakain. Nahihirapan ka na ba? Tanong niya sa lalaki nang makalapit ito sa kanya at binigay naman ni Kiara ang towel para mapunasan ni Troy ang pawis nito. Mabilis namang umiling doon ang lalaki. No, nagagamay ko na nga Nakangiting sagot ni Troy, saka ito saglit na uminom ng juice at pinunasan ang sarili. Sa kabilang banda, ay nakaramdam naman ng awa si Kiara dahil halos naliligo na sa pawis ang asawa nito. Topless ulit siya ngayon, pero naglalagay na ng benda sa kamay si Troy dahil nagkakasugat na ito sa kamay dahil sa bigat ng palakol. Ako na. Saad na lang ni Kiara nang mapansing nahihirapan si Troy na mapunasan ang buong katawan nito dahil sa benda sa kamay niya. Nag-aalangan pa si Troy na ibigay iyon kay Kiara pero mabilis ding inagaw ng asawa ang towel saka siya na ang nagpresentang punasan si Troy. Habang pinupunasan naman ito ni Kiara ay hindi na nakatakas sa mga mata niya ang ngiti ni Troy. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Salubong agad ang kilay na tanong ni Kiara. I just felt that you still care for me. Nakangiting sagot naman ni Troy kaya saglit na tumigil sa pagpupuna si Kiara. And that's enough reason para ipagpatuloy ko to.
Dugtong ni Troy saka nito muling kinuha ang palakol at pinagpatuloy ang pagsisibak. Naiwan muling nanonood doon si Kiara hanggang sa maya-maya lang ay pinuntahan siya ng triplets. Mommy, can we help Daddy? Tanong kaagad ng isa sa mga triplets at nagpapaawa pa ang iba para lang payagan sila. It's too hot outside. Hintayin nyo na lang matapos ang daddy nyo. Istriktong saad naman ni Kiara at sabay-sabay na napanguso ang mga bata. Pero ma'am, kawawa naman po si Daddy. Pangangatwiran pa nila. Sundin nyo na lang ang inuutos ko. Pagmamatigas pa ni Kiara, kaya naman walang nagawa ang mga bata kundi panoorin ang daddy nila habang nagsisibak ng kahoy. Ngunit hindi rin nagtagal, ay bigla na lang napahawak si Troy sa dibdib nito habang hinihingal. Nagtaka naman doon si Kiara, kaya bahagya siyang napatayo. Pero papalapit pa lang siya sa asawa, ay bigla nang napaupo si Troy habang sa ulo na nito nakahawak ngayon. Troy! Sigaw niya, pero hindi na siya narinig pa ng lalaki dahil nawalan na ito ng malay. Labis-labis ang kaba ni Kiara habang nasa emergency room si Troy. Kinakagat na nito ang kuko dahil sa pag-iisip ng kung anong pwedeng mangyari sa asawa. Hanggang sa maya-maya ay sumunod din sa kanila ang triplets at umiiyak ang mga ito na tumungo sa mami nila. Mommy, how's Daddy na po? Umiiyak na tanong ni Brinch habang ang dalawa nitong kapatid ay yumakap sa mami nila. Hindi pa ito masagot ni Kiara dahil hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang doktor. Kahit siya ay naluluhan na rin dahil sa labis na kaba at pag-aalala sa asawa. Ilang segundo lang din ay lumabas na ang doktor. Sabay-sabay silang napatayo para tanungin ang kalagayan ni Troy. Dok, kamusta po ang asawa ko? Aligagang tanong ni Kiara. Na-overfatigue ang pasyente, pero maayos na siya ngayon. Huwag lang muna siyang bibigyan ng stress para magkaroon ng sapat na pahinga. Tila naman nabunutan ng tinik doon si Kiara. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa kanyang asawa. Pinuntahan na lang nila ito at nakitang gising na si Troy. Agad naman siyang nilapitan ng triplets. Daddy! Sigaw nila sa kaniyakap ang daddy ng mga ito. Habang si Kiara ay katabi ang mami niya na halatang nag-aalala rin para kay Troy. How are you feeling po, Daddy? May sakit po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng mga bata, dahilan para mahinang matawa roon si Troy. Wala. Sa pagod lang ito, but I'm okay now. Nag-alala ba kayo sa akin? Malambing naman na tanong ni Troy sa mga anak. Sobra po. Tila nagpapaawa namang sagot ng triplets. I'm glad. Walang masamang nangyari sa'yo, Troy. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Saad din ni Kiara sa kanilapitan si Troy. This is your fault, Mommy. Pinapahirapan mo lagi si Daddy. Salubong na ang kilay ngayon na saad ni Brint, dahilan para magulat dito si Kiara. Brint, huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ng mami mo. Suway naman kaagad ni Troy sa anak. Hindi ganyan ang itinuturo namin sa inyo, Brint. Mag-sorry ka sa mami mo. Istriktong saad ni Leonie na bahagyaring nagulat sa inasal ng apo. Agad ding napayoko roon ang bata. I'm sorry po. Mangiyak-ngiyak na hingi nito nang paumanhin sa ina. Ngunit natulala roon si Kiara. Iyon kasi ang unang beses na makita niyang nainis sa kanya ang anak at unang beses din itong napagsalitaan ng ganoon ng ina. Hindi niya maiwasang maging emosyonal, kaya naman saglit muna itong nagpaalam para lumabas. Kiara, wait lang. Pagpigil sa kanya ni Troy, pero dahil hindi na mapigilan ni Kiara ang luha, ay hindi niya ito pinakinggan. Naupo siya sa bench sa labas at doon niya inilabas ang luha.
May parte rin kasi sa kanya na sinisisi ang sarili dahil sa nangyari kay Troy. Agad din namang sumunod sa kanya ang ina at tinabihan ito. It's okay, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Nadala lang sa emosyon ng anak mo. Pag-alo naman sa kanya ng mami nito. Pero, totoo naman, mami. Hindi naman mapupunta rito si Troy kung hindi dahil sa akin. Umiiyak pa ring sagot ni Kiara. Shh! Nangyari na. Wala na tayong magagawa roon. Let's just be grateful na walang nangyaring masama sa asawa mo. Ang sakit pala kapag sinagot ka ng anak mo. Now, I understand you, ma'am. Ganito rin palang nararamdaman mo noong naging sutil din ako. Saad pa ni Kiara. Mahina namang natawa roon ng ina sa kamarahang niyakap si Kiara. Kaunting pasensya pa dahil habang lumalaki ang mga anak mo, ay mas mahabang pasensya ang kakailanganin mo. Pagbigay din naman ito kay Kiara ng advice. Ma'am, masama po ba ako? Did I fail as a mother? Kasi ang gusto ko lang naman ay kaligayahan rin ng mga anak ko. Pero bakit pakiramdam ko ako pa ang masama rito? Hindi naman sa ganoon. Mabuti ang hangad mo para sa mga anak nyo. Pero siguro, sa pamamaraan ka lang nagkamali. Nahaluan ka kasi ng galit at takot, kaya hindi mo na naisip ang pwedeng maging outcome ng ginagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun na masama ka ng tao. Nagkamali ka lang, anak. Pero hanggat natututo ka, walang mali roon. Malumanay na sabi ng mami ni Kiara habang hinahaplos ang braso nito. Sa usapin nilang iyon ay tila natauhan si Kiara na pag-isip-isip niyang tama na siguro ang pagpapahirap nito kay Troy. Oras na para bigyan niya ng pagkakataon ng lalaki para patunayan ang sarili nito kay Kiara. Muli ay handa na si Kiara na buksan ang puso nito para mabuong muli ang pamilya nila. Troy, I'm sorry for everything I did. Sorry kung pinahirap ko lalo ang buhay mo. Panimula ni Kiara ngayong magkaharap na silang muli ni Troy at nag-uusap sa sala ng kanilang bahay. Ilang araw na mula nang ma-discharge si Troy sa ospital at sa mga araw na lumipas ay naging buo ang desisyon ni Kiara. Kaya niya kinakausap ng masinsinan ngayon si Troy. No, don't say sorry. I deserve it. Ilang taon ko ring pinahirapan ang buhay niyo. Pagbawi naman ni Troy dahil nakukonsensya pa rin ito sa nagawa nito noon. Napangiti na lang doon si Kiara. Kinuha nito ang kamay ni Troy at inilapit iyon sa pisngi niya habang marahan itong hinahaplos. Pwede bang wag na nating balikan pa ang nakaraan? We're in present now. Let's just focus building the future with our kids. Saad ni Kiara habang nakapikit. Dinadama ang init ng palad ni Troy na nasa pisngi pa rin ni Kiara. Nang imulat niya ang mga mata, ay bahagya itong natawa dahil nanlalaki ang mga mata ni Troy. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Yang asal mo, hindi mo kang anak ng presidente eh. Natatawang saad ni Kiara habang si Troy ay hindi alintana ang sinabi ng asawa. Nagulat kasi ito na bigla na lang naging ganoon ka-sweet sa kanya si Kiara. Seryoso ba to, Kiara? Please, enlighten me. Baka hindi ko naintindihan. Wala sa sariling sagot ni Troy, kaya naman muli ay natawa si Kiara. This is serious, hubby. Ituloy na natin ang naudlot nating love story. Saad niya? Kaya naman, hindi na nakapagpigil pa si Troy dahil may tumulo ng butil ng luha sa mga mata niya. How I miss my wife so much. Saad niya, saka hindi na nagsayang pa ng oras at mahigpit nitong niyakap si Kiara. Muli ay tila nabuhay ang puso ni Kiara dahil sa yakap na iyon.
Napaluha rin siya, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil na sa saya. Pakiramdam nito ay nakalaya na siya. Nakalaya mula sa sakit dahil sa ginawa nitong pagpapatawad sa asawa. Thank you for giving me another chance, Kiara. I love you so much. Saad ni Troy sa kalagitnaan ng mahigpit nilang yakapan. I love you more. Please, huwag ka nang mawawala ulit. Saad naman ni Kiara saka nito pinunasan ang luhang sunod-sunod ng tumutulo. Ay! Bati na sila Mommy at Daddy! Rinig nilang sigaw ng isa sa mga kambal, kaya naman napatingin sila roon. Malawak na napangiti si Kiara nang makita ang triplets nilang excited din na lumapit sa kanila para makisali sa yakapan. At ngayon ay nag-group hug silang 5. We love you, Mommy and Daddy! Sabay-sabay na saad ng triplets habang nakayakap pa rin sa mga magulang nito. We love you too, kids. Sagot naman ni Kiara at Troy, saka sila nagkatinginan. Malawak na ngayon ang pagkakangiti nila at halatang genuine na genuine ito. Nakatayo na rin sa di kalayuan sa kanila ang mga magulang ni Kiara. Nakaakbay si Henry kay Leonie, habang nakangiting pinagmamasdan ang anak nilang may sarili na ring pamilya. Kalaunan ay inaya sila ni Kiara para makisali sa group hug nila. Saka sila kumuha ng litratong magpapamilya. Ipinaskil iyon sa bahay na ni Kiara at Troy kung saan sila dati nakatira. Wala nang iba pang mahihiling si Kiara dahil halos natupad na lahat ng pangarap nito. They are blessed with instant 3 kids na makukulit at bibo. Samahan pa ng kwela nitong asawa na nasasabayan lagi ng trip ng mga bata. Naging home sweet home ang minsan nilang inabando ng tahanan dahil sa masakit na nangyari noong nakaraan. Nabuhayan muli ang mga puso nila kasabay ng pagkabuhay ng kanilang tahanan. Wakas.